Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba. Ang lukareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol ang kina Kimchi and Paolo Avellino. Kaya naman, kung isa ka na nag-aabang parate ng mga ayuda, ganaps, basta mga balita tungkol sa Kimpaw, i-click mo na agad-agad ang subscribe button na nasa baba para kayo ay ma-notify sa mga vlogs natin at update araw-araw. Basta mga balita tungkol kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. And bilang pasasalamat naman natin sa mga taga-subaybay natin ay narito at may napili po akong ilang komento na basahin for tonight. So, ito po ay hinggil sa mga previous update na at pag-usapan na rin natin ang opinion, ang masasabi ng mga Kimpaw fans hinggil sa mga balita sa Kimpaw. So, ang first commenter nga natin ngayong gabi ay si Ma'am Annalyn Hicap. Magandang gabi po sa inyo, no? Shout out, ang sabi niya, Aywan ko ba, Gandara? Sa dami-dami ng artista sa showbiz, kay Kim sila nakatutok. Kasi nga naman, araw-araw nilang nakikita ang isang chinita princess. Ang mga idol nila tulog. Pasensya na, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Pero kung totoong magaling kang makisama kasi maraming kukuha sa'yo, pag hindi, walang kukuha sa'yo. Katulad ni Kim, napakagaling ng makisama. Basta 100% ang kabutihan ni Kimberly. Kimpaw lang sapat na. Saan ka makakakita na mag-world tour ang love team kundi ang Kimpaw? And take note, wala pa pong pinopromote yan na bagong project, ha? Yung The Alibi naman po nila, napanood na ng mga fans sa Prime Video. Kumbaga ay i-ere lang siya sa Free TV. Pero lalo na siguro kung may next project ang Kimpaw. Naku, sana nga po bago ang Kimpaw's World Tour, ma-announce na ang bagong project nila, 'di ba? Sa April pa naman magsisimula. At saka oo nga, no? Ang dami kong paliwanag, tsetche-boretche nung nakaraan hinggil sa mga bashes na nakatutok pa dati sa Kimpaw. May algorithm pa tayong nalalaman, eme-eme. Ang naman talaga sa dahilan, dahil yung idol nila wala pong ganap. Kumbaga ay natutulog. Kaya Kimpaw na lamang po ang kanilang tinitira. Pero ganun pa rin yung magiging advice natin sa mga bashers nila Kim and Paolo. Kung sino man po kayo, maaari lamang na doon nyo na lang ipuhos ang inyo pong effort na suportahan yung idols nyo kung sino man po sila, kaysa po sa pagiging toxic, 'di ba? Mas hindi na kayo maiinggit kapag mas binuhos po ninyo yung enerhiya nyo sa pagbuboost ng engagement, publicity ng idol po ninyo. Baka sakali umubra at matupad ang pangarap ninyo para sa kanila. Hindi yung si Kim yung gusto nyo mag-adjust. Hindi po kailangan si Kim ang mag-adjust, okay? Kaya wag niyo siyang hilahin pababa. Tumulong kayo para iangat yung idol nyo. Yung pwersa kasi nandun sa pagbaba kay Kimi. Anong magagawa nun? Maibaba nyo man si Kim kung hindi nyo naman ipupush pataas yung idol nyo. Wala rin namang mangyayari, di ba? Ganun lang din. Mananatili na nasa ibaba yung idol po ninyo. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip na po kayo at baguhin yung po ninyo mga nakagawian. Kasi grabe, no? Mindset lang naman yun. Anyway, dumako naman po tayo sa next comment natin. At mula po ito kay Ma'am Lorna Lee. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lorna. Sabi niya, pabayaan na yung mga bashers. Yung mahilig manira ay mga anak ng devil. At mahilig si devil sa mga taong
makasalanan. Gustong-gusto ng devil yung ginagawa ng mga bashers dahil dadami ang maging anak niya. Kaya nga, syempre ayaw natin madamay, di ba, Ma'am Lorna Lee? So, bahala pa sila dyan. Tayo mag-focus po sa, maraming bagay. Kasi maraming bagay po, na dapat po nating pag-focusin, kagaya na lang ng di-alibay, kagaya na lang ng pag-vote, kina Kim and Paolo, para sa VP Choice Award, at the same time, ang kanilang world tour, yan, dami nating dapat na pagkaabalahan. Ang mga endorsement ni Kimi, kaya hindi na dapat kasama itong mga bashers na to sa atin pong vocabulary. Anyway, thank you so much sa inyo pong comment, Ma'am Lorna Lee. And ngayon dumako naman nga tayo dito sa next comment natin ngayong gabing ito na mula po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, Gandara, good evening. Gandara, you make our world seniors happy. Basta legit. Yun ang idinadasal ko kay Lord, yung kaligtasan nilang dalawa. Gandara, tiyak na bibisita silang dalawa kay Aki. Kami mga seniors, sana'y mag-update sa ganap nila sa World Tour. Antayin namin yan kasi mamiss namin Kimi dahil wala siya sa showtime. Gandara, Chuck si Pau, magbe-birthday doon sa abroad at si Kimi dito muna. Gandara, tanong ko lang sa iyo, if Ate Lakam is with Kimi or in Cebu. Kasi God bless KP, Digit Vloggers, fans, friends, families, seniors, and Aki. Gandara, bakit di naman ibalita pansamantala ang Econin ni Martin Chica para at least may pinapansin pa sa kanila. Naku, wag na natin pagtuunan yung kabila na yan, Ma'am Norma Dayag. Anyway, about kay Aki, sana, no? Napakatipid ng Team Pau or maybe nakabisita nila na sila kay Aki. Pero, na lang, sinasarili na lang po nila yon. Gusto pong solohin yung moment na kasama po nila si Aki. Pero sana bumisita po ulit sila kay Aki, di ba? And tungkol naman sa sinabi po ninyo na kay Ate Lakam, ang huli ko pong balita, ang ating pong nasagat na balita at chismis sa Quezon City. Andun po siya. So, about naman sa Cebu, wala po akong update pero sa bukas, February 28, nasa Cebu po si Chilita Princess. Pero dun sa parang sa Chinese New Year, parang hindi ko nakita sa Ate Lakam sa picture. Ano po? Dati-dati lagi silang magkatabi. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa picture na to ni Chinita Princess na nakita natin. I think it's AI generated. Pero grabe, isa ito sa talaga namang gustong masaksihan ng mga fans kay Chinita Princess. Yung masabak po siya sa action, as in action literal. And wag yung outfit kay Kimi, super bagay. Totoo, super bagay po kay Chinita Princess. Para siyang Korean actress, ganon ang dating. Opo, sana nga mag-action si Kimi. Nako, sa next project sana baka kaya hindi na-announce, medyo mabigat talaga magiging project nila. Uy, grabe, nakapag naman na sila, every drama, rom-com, suspense romance, so action naman ang iniintay ng mga Kim Pao fans. Anyway, dumako naman tayo sa update tungkol sa live ni Sir EJ nung nakaraan. Grabe, basag na basag po ang mga bashers dito. Talagang pinaglaanan ng oras ni Sir EJ itong mga bashers at sinabihan na pinapasikip lang nila ang kanilang mga mundo. Hindi naman talaga nila mapipigilan ang Kim Pao. 'Di ba? Ang Kim Pao pa ay patuloy na magbubunyi kasi marami pa tayong hindi alam tungkol sa Kim Pao, lalo na ang mga bashers. So dito niya rin binuking na
lalo na raw ang pagkakasabi niya. Lalo na sigurong ano po ang mga bashers niyan. Parang sinilihan ng puwet kapag nalaman na itong hinasabi ni Sir EJ na lalo na kung malaman nila yung next pang pasabog ng Kim Pao, di ba? Hindi pa lang pwede siyang mag-share Hindi pa niya pwedeng sabihin at idetalye. Pero mukhang dito sa ni Sir EJ, mukhang parang sinilihan talaga ng puwet ang mga bashers. So eto nga, sabi ni Sir EJ, sa mga alam nyo na, pinapasikip niyo ang mundo nyo. Sa mga chararat na bashers, haha, mag-violet na lang kayo kasi patuloy kayong maiinggit sa mga nag-uumapaw na blessings at good news for Kim Pao. Yes, true. Kaya magbubunyi po ang lahat. Patuloy ang pagbubunyi habang umiiyak naman itong mga bashers na to. Wala na ginagawa po nilang yan, pilit po silang pumapasok sa mundo ng Kim Pao. Di sumisikip lang po ang mundo nila. Pinapasikip lang nila ang kanilang mundo. Tama po si Sir EJ. Hay, nako, bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami, super happy sa mga blessings na dumarating kina Kim and Paolo. So, yun lang po muna na yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chikas. Maraming pong salamat at ingat kayo palagi.